kinapitan ng pneumonia, di ba? Pagka may sakit na, yung mga bedridden, usually ang ikinamamatay ay hindi naman yung sakit. Yung komplikasyon, number one ay yung baga. Kahit yung aking tatay noon, hindi naman siya namatay dun sa sakit niya, kundi komplikasyon. Kasi yung baga niya, yung air passage niya, barado na. At yung baga ay hindi na nahihirapan ng mag-function. So, napakahalaga nito. Ano po? At nagpapasalamat tayo sa mga taga-Chest Center, kay Sherwin, at dun sa ating mga kasama pa, siyempre sa bumubuo, na merong ganitong programa. At least yung concern natin, usually tayo sa labas di ba? Pero at least ito, meron talagang special na programa para sa mga empleyado. Kung bakit ganon, nag-aalala nga tayo, nagpapakahirap tayo sa labas, nagdi-discuss tayo doon, di ba? Halos bayan-bayan, ginagawa natin. Why not magkaroon ng ganitong programa para sa mga empleyado? Kaya palakpakan natin yung mga taga-Chest Center at yung mga organizer. Maganda ito kasi lalo na pagka po, di ba bawal manigarilyo sa lahat ng provincial premises, maging dun sa sasakyan ng pamahalang panlalawigan. Ibig sabihin, kahit wala ka sa Kapitolyo pero naandun ka sa loob ng government vehicle, consider pa rin yon as premises ng Kapitolyo. Pero pagka anilag, di ba? Member din ako ng task force, di ba? Pero hindi ako nasama. Bakit? Kasi nanguhuli nga tayo, di ba? Bawal, wala namang sanction. Di ba, mapapaaway ka lang dun sa mga nahuli mo, and then, tatawa-tawa lang sa'yo. Pag talikod mo, wala na. Di ba? Mapapaaway ka lang. And mostly, mas maraming empleyado, ang ganun ang ugali. Para bang, como taga-Kapitolyo, para bang sila ay sila ay, anong tawag doon? Parang hindi mo sila pwedeng hulihin. Hindi mo sila pwedeng pagsabihan. Of which, dapat tayo yung cooperative. Kasi ito ay programa ng pamahalang panlalawigan at tayo naman na magbe-benefit kung tayo magiging masunurin. At tandaan natin, awardee tayo, di ba? Ilan ba award natin? Hall of Fame na tayo. Kaya, na-maintain natin yon. Hindi naman sinabing wag na kayo manigarilyo habang panahon Isabihin, doon lang tayo sa labas nung premises ng Kapitolyo. At hindi ko na ituturo sa inyo kung saan yon. Baka sabihin nyo, nag-promote pa ako. Pero marami namang alternative na pamamaraan. But ang uso ngayon yung vape. Pero kung kayo ay aware doon sa vape, meron na ring regulation ang gobyerno. Para bang limited na lamang, kinakailangan may authorized na mga tindahan, lisensyado. Kasi according dun sa pag-aaral, wala din siyang kaibahan. Tama ba, sir? Sir Reed? Wala rin siyang kaibahan. Almost the same doon sa sigarilyo yung vape. Parang pinababagal lang yung epekto. At ang nakakalungkot pa nito, mga bata, merong pang batang vape na nabibili. So, meron akong experience noon, yung yaya namin sa bahay, yung kanyang apoy, elementary, parang grade 5, grade 6, nagbe-vape, ang bumili pa yung nanay. So, nung ipinaliwanag ko yon, nalinawan sila na masama rin pala. Pero sabi ko nga, we're living in a democratic country, malaya pa rin naman kayo. Ang part lang ng gobyerno, hindi naman tayo manunutok ng barili at sabing bawal. Ang trabaho lang ng taga-Chest Center, nung mga inline sa ganitong mga programa, is to enlighten us. Bigyan tayo ng liwanag. Ituro sa atin na ito yung epekto, ito yung pwedeng mangyari. But the end of the day, tayo pa rin sa sarili natin. Kaya, huwag kayong magtatampo sa akin, baka sabihin nyo, parang pinipigilan ko yung personal na gusto natin. Hindi po, malaya po tayo. Ang trabaho lang natin, ipaliwanag. Ibigay po yung dalawang side. Yung bad side, at wala naman ako masasabing good side. So, siyempre, dun sa mga smoker, siyempre, may paliwanag kayo doon.
So, kalayaan po natin yon. Ang gusto lang natin, makita nyo. Ipakita ng pamahalang panlalawigan yung masamang epekto nito. Maybe siguro bata pa tayo, hindi pa natin mararamdaman yon. Pero habang tumatagal pagdating ng panahon at nagkaedad na tayo, doon natin mabe-benefit. Doon natin, sabi nga, iaanihin lahat ng mga ginawa natin sa ating katawan na masyado tayong naging maluwag, masyado tayong, sabi nga, sumunod sa uso. Yun lamang po, At sana hanggang hapon to, di ba? Half day lang. Okay, maraming salamat. Dahil in spite of your busy day, busy kayo, nagpaunla kayo. Ngayon lang ako nakaten ng ganitong programa ng pamahalang panlalawigan na maraming umaten. Minsan doon sa cultural Di ba, Pastor? Minsan doon sa cultural ay wala pang kalahati nito yung na-attend. So, siguro maraming interesado. At ang pamahalang panlalawigan, alam ko may programa sila, Doktora Inano, di ba? Tayo. Yung mga smoker, merong gamot na binibigay, di ba? Merong gamot na ibibigay sa inyo para makontrol. At in the end, makaiwas dun sa paninigarilyo. Meron po. Hindi ba sa kayo paiista, pero merong counseling, alam ko kasama yun, may counseling at merong gamot na ibinibigay para i-take, para hindi naman maging agony, yung pagtigil sa sigarilyo, kasi hindi naman ganun kasimple na pag sinabing tumigil ka, right there and then titigil ka na. So, maghapon, itong oras na ito, mamaya i-discuss nila, sila naman talaga yung proper, mga opisina na magdi-discuss sa atin kung ano na yan. Kaya muli po, mula sa pamahalang panlalawigan, pasensya na po kung hindi nyo makakasama for the rest of the day ng inyong programa, pero huwag kayong mag-alala, mababait naman at napakahuhusay ng ating mga tagapagpaliwanag, may kinalaman sa umagang ito. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Hey, maraming salamat po, Mr. Dennis Villabisser. Magandang mensahe. At ngayon po, magbibigay ulit ng mensahe para sa atin, si Attorney Jocelyn Mendoza. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Jocelyn Mendoza mula po sa Office ng Secretary to the Sangguniang Panlalawigan. On behalf po of Vice Governor Attorney Catherine C. Agapay, I am honored and delightful na i-welcome po kayo dito sa conference hall ng ating legislative building para po sa tuberculosis awareness ng ating Laguna Chest Center sa pangunguna po ni Dr. Sara S. Salamat. Natutuwa po kami na meron pong programa ang ating Laguna Chest Center sa ating mga kawani ng gobyerno dito po sa Kapitolyo. Isa po sa mga pinaka-importanteng asset ng bawat opisina ay yung pong ating mga empleyado. Kung kaya't po panatilihin natin na malusog po ang ating pangangatawan. Asahan niyo po na kami po ay nakikiisa at sumusuporta sa ating pong mga programa. Hindi ko na po pahahabain pa para ma-accommodate po kayong lahat mamaya. Muli po, magandang umaga at maraming salamat po. Thank you po, Attorney, sa magandang mensahe. Ngayon po, aking kapwa kawani, kilala nyo na po ba ang Laguna Chest Center? Sure kayo? Okay, maraming salamat. Pero may hinanda kaming video clip para mas makilala nyo pa po ang aming opisina, ang Laguna Chest Center. Ng dibdib ng Laguna. Ang panlalawigang pasilipan ng dibdib sa Laguna, o mas kilala ngayon bilang Laguna Chest Center, ay itinatag noong dekada 50 at naging ganap na operasyonal noong ika-1 ng Hulyo taong 1954. Ito ay pinondohan ng Philippine Charity Sweepstakes Office at ng pamahalaang panlalawigan ng Laguna. Ito ay naitatag bilang isang departamento noong ika-24 ng Nobyembre taong 2010 sa Sangguniang Panlalawigan sa bisa ng Resolusyon No. 262 Series of 2010. Nagsimula ito bilang isang simpleng TV demo area at unti-unting lumawak upang magbigay ng iba't ibang serbisyong pangkalusugan
kagaya ng pagtugon sa mga pasyente at kliyente na may sexually transmitted disease o STI/HIV, pulmonary tuberculosis, leprosy o ketong, at kumakatawan sa pagbibigay ng serbisyong medikal sa Serbisyong Tama Caravan. Ang aming misyon, magbigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan kaugnay sa pamamahala at paggagamot, radiology, microscopy, quality assurance, at referral center ng mga pangunahing nakakahawang sakit tulad ng TB, STI, HIV at AIDS, at ketong, at maabot ang mga kulang sa pribilehiyong lugar sa pamamagitan ng pagbibigay ng serbisyong medikal at dental ng Serbisyong Tama Caravan sa lalawigan ng Laguna. Ang aming bisyon, maging isang institusyon na nagbibigay ng mataas na pamantayan ng dekalidad na pangunahing serbisyong pangkalusugan na naaabot ang lahat tungo sa mga malusog, matatag at produktibong Lagunense. Ang aming mandato, ang Laguna Chess Center ay isang institusyon ng mga mataas na kwalipikadong tao, naglalayong maghatid ng mahusay na serbisyong pangkalusugan na may simpatya, inobasyon, pananagutan, dignidad, at pakikipagtulungan sa mga stakeholders sa pamamagitan ng laboratorio, radiology, clinical, at serbisyong medical mission. Kasabay ng pangunahing programa ng Laguna Chess Center upang masiguro at mapanatili ang kalusugan at kagalingan ng mga Lagunense. Serbisyong Chess Center, Serbisyong Radiology, Serbisyong Microscopy, Referral Center sa mga nakakahawang sakit tulad ng sexually transmitted infections at human immunodeficiency virus o HIV, tuberculosis, ketong o leprosy. Isa sa mga frontliners sa Serbisyong Tama, Medical and Dental Caravan ng ating minamahal na Gobernador Ramil L. Hernandez. Ang Laguna Chess Center ay binubuo ng 3 dibisyon: Administrative, Diagnostic, and Clinical Division. Ang Clinical Division ay nahahati sa 4 na flagship programs. Una ay ang pambansang programa sa pag-iwas at kontrol ng STI at HIV. Layunin ng programang ito na mabawasan ang pagkalat ng human immunodeficiency virus o HIV at iba pang mga sakit na nakukuha sa pakikipagtali sa mga pinaka-nanganganib at pangkalahatang populasyon. Upang makamit ang layunin ito, isinagawa ng aming klinika ang mga sumusunod: 306 na HIV pre- and post-test counseling. Ang lahat ng mga nag-reactive sa screening ay nai-refer ng WASTO sa kanilang napiling confirmatory facility at treatment hub. 520 na pap smear para sa taong 2023. Ang lahat na may findings sa smear ay nabigyan ng kaukulang gamutan. 356 na pasyente na naserbisyuhan mula sa STI assessment, diagnostic hanggang treatment. Mula naman Enero hanggang Hunyo 2024, nakapagtala ang aming klinika ng 173 na HIV pre- and post-test counseling, 241 na pap smear, at 182 na pasyente na naserbisyuhan mula STI assessment, diagnosis, at treatment. Isinagawa din ang kauna-unahang International AIDS Candlelight Activity sa lalawigan sa pakikipagtulungan sa Provincial Health Office, National Immunization Program, at Provincial Population Office Clinical. Nakapaloob dito ang pagsasagawa ng Human Papilloma Vaccination o HPV vaccination at visual inspection using acetic acid o VIA sa tulong ng PPO Clinical para sa mga kababaihan mula sa iba't ibang bayan sa Laguna. Kasama sa mga serbisyo ng programa ay ang pagbibigay ng technical na assistance at monitoring ng programa sa iba't ibang treatment hub, social hygiene clinic, at LGUs sa buong probinsya. Nagsasagawa din ang aming klinika ng mga HIV awareness lectures sa iba't ibang bayan at institusyon upang maipakalat ang kaalaman sa importansya ng pagpapalaganap
patungkol sa mga sakit kagaya ng HIV, ang aming klinika ay gumagamit ng social media platform kagaya ng Facebook kung saan maaaring makapagpabook ang kahit na sino para sa kanilang mga reproductive health needs. Bukod sa paggamit ng social media, maaari ding mag-book ng appointment sa QuickRes, isang online booking platform para sa mga nais na magpa-HIV screening o anumang reproductive health needs. National Tuberculosis Program. Layunin ng programa na masugpo ang paglaganap at pagkalat ng tuberculosis sa mga grupong mataasang panganib at sa buong komunidad. Para sa taong 2023, nakapag-screen ng 675 na Laguna Provincial Jail employees at persons deprived with liberty, kung saan nakapagtala ng 41 na suspected TB cases sa X-ray at 19 dito ay kumpirmadong kaso at sila ay naitala para sa gamutan na may 100% cure rate. Sa kasalukuyan, may 23 na kumpirmadong kaso ng TB ang sumasailalim sa gamutan. Nitong nakaraang March 2024, naisagawa ang Love Your Lungs bilang parte ng selebrasyon ng TB Day. Nagkaroon ng TB mass screening kung saan ay nagbigay ng libreng chest x-ray ang aming opisina sa pakikipagtulungan kasama ang PBSP. National Leprosy Control Program. Layunin ng programa ang probisyon ng sapat na gamot na multi-drug therapy or MDT at promosyon ng maagang deteksyon para makamit ang zero o walang grade 2 disability sa mga taong apektado ng ketong o persons affected with leprosy at pag-alis ng stigma. Para sa taong 2023, nakapagtala ang programa ng 6 na tao na positive sa leprosy at 283 na katao na nabigyan ng serbisyo para sa Kilatis Kutis campaign. Para sa kasalukuyang taon, mula Enero hanggang Hunyo 2024, nakapagtala ng isang leprosy positive case at 172 na kaso ang nabigyan ng serbisyo sa Kilatis Kutis. Departamentong Outpatient o OPD. Upang masigurado ang pagkakaroon ng medikal na serbisyong pangkalusugan sa bawat individual sa pinakamabilis at madaling paraan para sa mga pasyente. Noong nakaraang taon, nakapagtala ang OPD ng total na 408 na katao na nabigyan ng serbisyong chest center. Samantalang ngayong taon, simula Enero hanggang Hunyo, nakapagtala ng 253 na katao ang nabigyan ng iba't ibang serbisyong medikal ng aming opisina. Serbisyong diagnostic, laboratory at radiology. Layunin ng dibisyon na ito ang makapagbigay ng serbisyong pangdiagnostiko para sa mga nakakahawang sakit tulad ng TB, HIV, leprosy at iba pa. Bilang sertipikadong tagasuri, ang aming mga medical technologists ay nagbibigay ng in-house training para sa mga bagong medical technologists ng RHUs ukol sa mga nasabing nakakahawang sakit, gayon din sa mga vector-borne diseases. Para sa taong 2023, nakapagtala ng total na 6,650 laboratory tests para sa communicable flagship programs ng Laguna Chest Center at sa Serbisyong Tama Medical and Dental Mission Caravan. Nitong Enero hanggang Hunyo ay nakapagtala ng 3,063 laboratory services. Samantala, nakapagsagawa ang radiology service ng 228 chest x-ray simula Enero hanggang Hunyo sa kasalukuyang taon. Serbisyong Tama Medical and Dental Caravan. Ang Laguna Chest Center ang isa sa mga pangunahing opisina na kasama sa Serbisyong Tama Medical and Mission Caravan. Layunin ng serbisyong ito na makapagbigay ng libreng medikal, kagaya ng X-ray, ECG, gamot, eksaminasyon, panglaboratorio sa buong lalawigan ng Laguna, lalo at higit sa mga liblib na lugar na madalang na nabibigyan ng mga nasabing serbisyo. Para sa taong 2024, kasama ang aming opisina ang Laguna Chest Center sa 14 na medical at dental mission na naisagawa sa ating probinsya. Mula sa pakikipag-ugnayan sa mga LGUs,
ocular inspection, at planning hanggang sa pagbibigay ng mga serbisyong medical sa caravan. Kapag tala ng total na 9,230 na pasyente ang nabigyan ng serbisyong medical ng serbisyong Tama Caravan simula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Bilang pagtatapos, ang Laguna Chest Center ay patuloy na magtataguyod ng dekalidad, may malasakit at komprehensibong serbisyong pangkalusugan sa bawat Lagunense. Sa kabila ng limitadong bilang, kami ay mananatiling matatag sa aming mga tungkulin at walang pagod na gagampanan ng mga ito para sa malusog at ligtas na pamayanan. Sa tulong at gabay ng pamunuang pamahalaang panlalawigan ng Laguna, na pinapangunahan ng ating minamahal na ama ng lalawigan, Honorable Governor Ramil Laurel Hernandez, katuwang ng magpapatuloy ng serbisyong tama, Gobernadora Ruth Mariana Hernandez, gayon din ng minamahal nating panlalawigang administrador, Attorney Dulce H. Rebanal, ang sangguniang panlalawigan na pinapanunuan ni Vice Governor Attorney Karen Agapay, katuwang ang mga bukal, at ng panlalawigang opisina ng kalusugan sa pamumuno ni Dr. Rene P. Bagamasbad. Ang Laguna Chest Center sa pamumuno ni Dr. Sara Salamat, katuwang ang lahat ng kawani, ay patuloy na magbibigay ng serbisyong tama na may malasakit, integridad at husay para sa ating mga kababayan. Habang kami ay patuloy na naglilingkod, ang Laguna Chest Center ay magiging instrumento ng pag-asa at pag-unlad sa bawat Lagunense, patungo sa isang bagong Pilipinas na mas malusog, matatag at produktibong mamamayan. Ang Laguna, laging nauuna, at sa serbisyong pangkalusugan, hanggang laylayan, walang maiiwan. Rise High Laguna, Love Laguna. Ayan, mas nakilala niyo po ang aming opisina, di ba po? Maraming serbisyo, hindi lang medical mission, may leprosy program, may STD AIDS po na program, and National Tuberculosis Program. So, mga guys, kung may problema po kayo, regarding dun sa mga program sa Chest Center, open na pumunta po kayo, and may, nakakasigurado po kayo na confidentiality po talaga ay maitatago po. Ngayon po, ang magbibigay ng unang kaalaman sa atin, ang Tobacco Prevention and Control Program Coordinator, Mr. Sherwin Mark Anthony Dizon. Okay, maraming salamat po, Ma'am Glyza. Good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Yan, no? Bago po ako mag-start, gusto ko munang magpasalamat syempre sa mga taga-Chest Center, especially kay Ma'am Glyza, sa pag-invite po sa akin, na para magkaroon po ng lecture, no? Para at least dagdag kaalaman po para sa inyo ngayong National Lung Month. Then syempre sa inyo, sa aking mga kapwa kawani ng Provincial Government of Laguna, no? Salamat din po sa inyo sa pagbibigay din po ng oras. Mahalaga po ang ating pag-uusapan po ngayon. Ito po ay tungkol dun sa paninigarilyo at yung nakukuhang sakit sa baga. No? So, hindi lang po talaga sa baga. Totoo. Actually, ang sigarilyo po, ang pinagmumulan po talaga ng sakit at nauuwi sa malulubha. So, ngayon po, ang araw na ito na gusto ko din po sana na ipaabot sa inyo, nabanggit na rin po ni Sir Dennis kanina, na tayo po ay nasa under pa rin po ng Executive Order Number 42, Series of 2014, na kung saan po nagsasaad po ng mandatory implementation of 100% smoke-free environment sa lahat po ng tanggapan, hospital, at universidad na nasasako po ng Provincial Government of Laguna. Tama po yan. Under din po ng ating executive order yung pagbabawal po ng paninigarilyo sa ating mga red plate na sasakyan. So, yung po daw kasi ang extension office ng ating provincial government.
And then may ilan po doon sa mga nakasaad doon, ang nagsasabi din po ng mahigpit po or wala po talagang designated smoking area sa ating provincial capital compound o sa lahat man po nasasakupan ng provincial government. Kahit po ito ay satellite office. Ano po, kahit po sa mga banyo o kahit po sa mga kasulok-sulukang lugar ng Kapitolyo, basta nasa provincial capital compound, bawal po yan. Dito po sa atin sa provincial capital, dapat po 10 metro ang layo po ng maninigarilyo. Ano po, 10 meters po ang layo within our perimeter. So ang bakod po natin, bibilang pa po tayo 10 metro bago po tayo papayagang manigarilyo. Pag naman po tayo nasa ospital at nasa sports complex, o naman pong pasilidad na madalas na pagtipunan ng mga kabataan, 100 meters po. Dapat po walang magbebenta at walang advertisement makikita po dyan. Ano po? So, sa tatanong nyo po, ba't yung kabila? Actually, yung pong kabila ay may sulat na po tayo dyan. Yung mga nakapaligid po dyan, meron na po tayong sulat na humingi po tayo ng suporta sa local government o sa mga barangay na suportahan po yung ating Executive Order number 42 na ating mahal na Gobernador Ramil Hernandez. Ano po? So, yun lang po ay mga paalala po lang yun. Ano po? Okay, so mag-start na po tayo ng aking lecture. Sabi ko nga po, ang naatas po sa akin na ipaliwanag po sa inyo ay ano po ba yung epekto ng paninigarilyo sa baga po ng tao. Ano po? Okay, again, papakilala po uli ako. Ako po si Sherwin Mark Anthony Dizon. Ako po ang Tobacco Prevention and Control Program po ng Provincial Health Office. Kasama ko po yung iba naming mga kasama from PHU din. Ang aming NANCOM, ang aming NDRIM, ang aming sa admin. Ano po? And then, andito din po yung mga ibang task force member po ng Provincial Government Laguna, Tobacco Control Task Force na aking po mga nakakasama. And yan po si Pastor. Good morning po. And then si Ma'am Cathy. Ano po? Okay. And then, yan. Meron pong tanong. Ayos ka lang. Tinanong nga po ni Sir Dennis kanina, kayo po ba ay may mga baga pa or tayo po ba ay may mga baga pa? Sino pong smoker? Smoker po? Sige lang po. Wala po tayong sanction tungkol po dyan. Ito lang naman po ay gusto nating malaman kung sino po yung ating mga smoker. Taas po ang kamay. Ayun, may mga smoker po tayo. Ano po? So may smoker. So actually, sila nga po yung ating gustong tulungan. Kaya po tayo ay mayroong mga programa. Actually, tama yung sabi rin ni Sir Dennis kanina, dati meron tayong program na namimigay tayo ng Champix o yung Bereniclin. Okay? So yun po, yung gamot na binibigay natin, dun po sa mga empleyado na gustong huminto sa paninigarilyo. Kasi nga, hindi nga po talaga mahirap makahinto sa paninigarilyo. Totoo po yan. Kami po, hindi po kami sinasabihan po natin yung ating mga pasyente na mag-quit ka na bukas. Hindi po. Gumagawa pa po kami ng mga programa para sa kanila. Sila na rin po mismo yung tinatanong namin kung kailan nyo gustong huminto sa paninigarilyo. Meron po kaming quit date na ginagawa po doon. So habang lumalapit yung quit date na yon, unti-unti na po siyang nagbabago. Behavioral changes din po, kaya medyo mahirap. Actually, ang nikotina po kasi ay nasa utak na po talaga ng taong smoker yan. So dapat natin silang tulungan. Hindi po natin sila kaaway, hindi natin sila kinagagalitan. Ang gusto po natin sana ay tulungan po sila. Ano po? Okay, ayos ka lang? Ayos ba po ang lungs natin? Maayos? Okay, ako po hindi maayos. Ipagpaumanhin nyo po, ako po ay nasa asthma attack ngayon. Nagbago ang panahon. Kung may tatanong nyo, ba't ako nagka-asthma? Bumalik po asthma ko dahil sa paninigarilyo. Ako po ay dati ay quitter, quitter, cold turkey ang tawag sa akin. Hindi po ako humanap ng smoking cessation. So basta umayaw na lang po ako isang araw, ayoko na talagang manigarilyo. No? Yun. Okay. Yan. Bago ang lahat, gusto ko din po sanang i-share sa inyo yung tungkol ba sa sigarilyo. Kasi matagal na rin po ako hindi nagle-lecture sa ating mga kapwa kawani. Hindi po katulad nung araw
tayo po ay aktibo at tayo po ay laging nagkakandak ng mga lecture every year, Civil Service Month, yan. Andiyan Tobacco Control Task Force, kasama po natin. Ano po? So, may mga bago po. So, bago po tayo sa pinaka-discussion natin, gusto ko po munang magbigay ng mga ilang impormasyon tungkol sa paninigarilyo. Ano ho ba talaga ang sigarilyo? Okay? Next slide, sir. Okay. Sinasabi po dito, 175 na katao ang namamatay dahil sa pneumonia at 191 ang namamatay sa COPD o Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Okay? So maliwanag, ang pneumonia, sakit po sa inyan. Sa baga. Okay? Ang COPD, ganun din po yan. At sinasabi din po, 13 minuto daw po ang nababawas sa buhay ng isang taong naninigarilyo. So meron naman tayong mga kakilala, di ba? Mga kapwa-empleyado natin, o kaya kasama natin sa bahay or kapitbahay natin, alam nating smoker, medyo mabilis, no? Medyo mabilis na naapektuhan nung kanilang paninigarilyo. Okay? Next slide po. Okay. Top 10 causes of mortality po sa Laguna. Ito po ay galing sa amin sa FHSIS. Yung mortality po, ibig sabihin po nito ay yung ikinamamatay po ng ating mga kapwa Lagunense. Acute myocardial infarction or atake po sa puso. Number 2 po ang pneumonia, acute ischemic heart disease o mga iba pang sakit sa puso, sepsis, cerebral infarction, ito po yung mga stroke, type 2 diabetes, hypertension, chronic renal failure, number 9 po yung COPD, and then number 10 yung malignant neoplasm o yung cancer. Kung titignan po natin lahat yan, meron po dyan bilang or ilan po dyan ang talagang related po sa paninigarilyo. Sinasabi rin po dyan sa slide, 8 sa 10 are lifestyle-associated diseases o yung maling gawi po sa ating pamumuhay. Katulad ng pagpupuyat, pag-inom ng masyadong maraming alak, paninigarilyo, pagkain ng mga mamantikang pagkain o hindi yung masustansyang pagkain. Ano po? Okay, next slide po. Okay. Kaya po din tayo may Executive Order 42, gawa din po dyan sa 3 klase ng usok. Yung first hand, usok po na galing mismo doon sa taong naninigarilyo. Ito po yung hawak-hawak niya po yung sigarilyo, yung umuusok po doon, yun na po yun. Ang second hand smoke naman, usok nagmumula direkta sa sigarilyo at ito ang sinasabing mas nakakalason. No, pag po naamoy nyo yung sigarilyo, nung taong naninigarilyo at nalanghap nyo po yun po yung sinasabing mas nakakalason. Yan po, dyan din po yung sinasabi po ng ating executive order na mabigyan po ng proteksyon ang mga empleyado at ang mga taong bumibisita sa ating Kapitolyo na huwag pong ma-expose sa second-hand smoke na sinasabi po nila sa pag-aaral na mas nakakalason. Ano po? So yung third hand, kadalasang amoy ng usok na lang ang nalalanghap. For example, meron po kayong kaopisinang nanigarilyo sa labas. Lumabas po siya ng 10 metro. Bumalik sa office, aircon. Pag niya po naamoy siya, pumasok siya, naamoy niyo siya na po yung third hand smoke. Pag nasa bahay naman po, yung third hand smoke, kung asawa niya po ay nanigiril sa loob ng bahay, sa loob ng kwarto, sa loob ng banyo, sa CR, lalabas siya, maamoy natin. No, pag nasa bahay tayo, ang usually po, ang nagkakaroon ng sakit, sa third hand smoke, yung kasama nating mga bata. Kahit yan po ay amoy, residue na lang po na nasa kamay niya o nasa damit niya, maaari po pa rin makaapekto sa bata or mas makakaapekto sa bata yung third hand smoke. Why? Kasi ang bata, hindi pa ganun ka-fully develop ang baga. Kahit po amoy ng sigarilyo yan, maaari po siyang magkasakit. And then, pag ang kamay po niya hindi naghugas, yung sino mang kumalong sa bata, tumawak sa balat po ng bata, pag po yan nahawakan niya, at umano po sa balat ng bata,
Sa sobrang nipis po ng balat ng bata, maaari pong pumasok yung residue, yung chemical na nasa kamay nung nanigarilyo. So ano pong pa pwedeng sakit na makuha ng bata? Pwede po siyang magka-bronchitis at pneumonia din po. Excuse. Meron din po tayong fourth hand smoke. Ito naman po ay tumutukoy sa pollution. Land pollution and sa water pollution or pwede na rin sa air pollution. Kasi po ang sigarilyo po, ang usok ng sigarilyo kahit kaalating wala na, pero pag po yan pumapasok pa po sa atmosphere, apektado rin po yung ating ozone layer. Pag nagsama-sama po, nagko-contribute din po ng init ng panahon yan. Lalo na po ang e-cigarette. No? And then, pag naman po ang isang taong nanigarilyo at doon lang po niya itinapon sa lupa at naipon yung upos, yung cigarette butt sa lupa, dahil sa chemical, pwede pong magkaroon ng soil pollution. Pag naman po ang isang tao ay naninigarilyo malapit sa ilog o sa daluyan ng tubig, doon niya po itinapon at naipon, naipon ang upos ng sigarilyo, pwede pong malaso ng mga isda. Or, makain ng isda yung katas ng chemical ng sigarilyo, kakainin natin yung isda. So, pwede rin po tayong magkaroon ng sakit. Yung po yung fourth hand smoke. Okay? Next slide po. Okay. Ang isang stick po ng sigarilyo ay binubuo po ng 7,000 chemical. At 70 daw po doon ay nagbibigay ng sakit or cancer sa katawan ng tao. So, hindi po kasya dito yung 7,000 chemicals. So, ito po yung mga chemicals na pamilyar po sa atin. No? Pintura, carbon monoxide nasa sasakyan, cadmium nasa baterya, ammonia, toilet cleaner. Nakita niyo po yung nikotina, yung po yung pangunahing sangkap nasa sigarilyo at nasa vape na nagbibigay ng addiction. Para tayo ay makapanigarilyo at mag-vape, siya po ay isang insecticide. Hexamine, barbecue lighter, acetone, nail polish, and so forth and so forth. No? Yan. Kaya po, hindi nyo po naitatanong talaga ang paninigarilyo, mas mataas ang risk factor niya. Kesa po sa may high blood, sa may diabetes, sa obesity. Mas marami pong taong namamatay dahil sa paninigarilyo sa sakit na cardiovascular diseases. Ano po? Yan po, ganyan ang sigarilyo. No? Dati po, 4,000 lang yan. So, hindi sila nasasatisfy ang tobacco company para masarapan pa rin, para mahanap-hanap ng tao. Magdagdag tayo ng chemical para ganon, mas feeling nila, tanggal ang stress, maginhawa ang pakiramdam. So, yan po yung kailang inilalagay sa isang stick ng sigarilyo. Okay? Mabilis po ba? Okay, so yun, nakita na po natin, nagbigay ako ng konting background tungkol po sa sigarilyo. Okay, so ito na po tayo. Sakit sa baga, dulot po ng paninigarilyo. No? Sabi nga ni Sir Dennis kanina, wag natin baliwalain. Kasi siya mismo, meron siyang istorya ng father niya na namatay dahil sa sakit sa baga. No? So sabi nga, nagsikip yung daluyang hangin ng baga ng tatay niya, nabarahan, hindi makapag-function yung baga ng tatay niya. No? So, dun sa mga naninigarilyo, sa mga gumagamit ng e-cigarette, so mamaya, iba pa po yung para sa e-cigarette. Or sa vape, tama, e-cigarette. Iba po kasing sakit ang makukuha sa e-cigarette or vape. No? Okay. So, ang payo talaga namin, huminto po talaga tayo sa paninigarilyo. So, hindi man nyo kaya, so wag ho kayong mag-alala. Nandiyan po ang Laguna Medical Center, ang Provincial Health Office, para po makapagbigay ng advice. So, wala pa kasi tayong Champix or Varenicline. So, actually, ito pong 2025, makakapag-PR na po uli kami. So, magbibigay na uli kami niyan, doon sa mga empleyado po na gusto makahinto sa paninigarilyo. Nagkaroon po kami sa opisina, kaso kakaunti. Ilang po yung tawag namin na nicotine replacement therapy, ito po yung nicotine gum.
nagbigay po kami sa mga empleyado ng PHO, hindi ko nila nagustuhan talaga yung lasa nung talagang magtitiis po talaga. Napakapait po nung lasa nung nicotine gum. Hindi katulad po ng Champix or Varenicline, pero yun po ay piniprescribe ng doktor bago namin ibigay ni Doktora Inano. Ano po? So meron siyang 0.5 saka sa 1 milligram. Okay? Sakit sa baga, sa paninigarilyo. So unang-una po dyan, yung nabanggit natin kanina, yung number 9. Tandaan nyo yun po, ano yung number 9? Yung chronic obstructive pulmonary disease or yung COPD. Ano po? Next slide po tayo. Okay, ano daw po ang COPD? Ito ay isang sakit sa baga na nakukuha ng mga individual na nalalantad sa mga risk factor na pumipinsala sa kanilang baga sa mahabang panahon. Nagresulta ito sa unti-unting lumalalang paggana ng organ sa karaniwang hindi na mababawi. So maliwanag po isang sakit po ang COPD sa baga na nakakaapekto talaga sa organ natin. At pag po tayo kinapitan ng COPD at pag tayo nagkasakit ng COPD, ito po ang ating baga ay mahirap na pong maibalik doon sa normal or doon sa maganda. Ano po? Kaya talaga ang payo ay makahinto. Isa sa pinakamahalagang katotohanan tungkol sa COPD ay maaaring itong magdulot ng pinsala sa baga na nagpapahirap sa paghinga habang umuunlad ang kondisyon. So, habang andun yung COPD, habang tayo naninigarilyo, may COPD tayo, unti-unti nating mararamdaman yung pagbigat ng paghinga. Ang COPD ay pangunahing sanhi ng usok. Usok daw po ng tabako at iba pa mga pollutant na nakaapekto sa paggana ng mga baga. Ang ilang iba pang posibleng dahilan ay ang mga sumusunod. Okay? Mga nalalanghap na pollutant sa loob ng bahay, hindi lang po sa sigarilyo, kasama din po yung mga pollutant sa loob ng bahay. Abo, yung mula sa uling, mga kemikal na usok. Mababang kalidad ng mga hangin sa labas, mga paulit-ulit na impeksyon sa mas mababang paghinga. Okay, no? So, for example natin dito, mga pollutant, yung mga ni-spray natin sa bahay, especially yung mga insecticide. Akala ho natin, pag spray natin ng insecticide, no? Yung iba, meron ng water-based, pero may pa rin po sa baga po natin yun, pag yun po ay maalang, kasi chemical pa rin po yun. Baygon, yan, kala natin maayos, pero pag regular tayong nag-i-spray, andun pa rin po yun. Yung amoy or yung sangkap chemical ng baygon na mahihigo pa rin po natin or malalanghap pa rin po natin. Ayon sa iba't ibang pag-aaral, hanggang 90% ng mga pasyente o COPD ay naninigarilyo. Sa Pilipinas, ang pagkalat ng COPD ay mga nasa hustong gulang na itala sa 14%, kaya ang sakit ay isa sa pangunahing 10 sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino noong 2016. So tayo po, noong 2023, yung data ay pinakita po namin sa inyo, yung pangsyam, yung COPD, yun po yung sa Laguna. Gayon pa man, may pangangailangan na itaas ang kamalayan tungkol sa COPD upang turuan ang publiko kung paano ito may iwasan. So napakahalaga. No? Ito na nga po yung ating ginagawang programa para at least magbigay po ng awareness sa inyo. Ano ho ba? Yung posibleng maidulot ng COPD para po tayo makaiwas dun sa sakit na yun. Okay? Next slide po. Mabilis po ba? Mabilis po? Okay lang po? Sige po. Itinatampok nito ang paninigarilyo bilang pangunahing sanhi ng chronic obstructive pulmonary disease or yung COPD. Kasama rin ang dalawang pangunahing kondisyon, kondisyong nauugnay sa COPD ng pangunahing nakikita rin sa mga naninigarilyo. Okay, andyan po yung chronic bronchitis. Kinapapalooban ng pamamaga ng mga bronchial tubes na humahantong sa mas maraming mucus build-up sa inyong daanan ng hangin, pinipigilan nito ang daloy ng hangin papunta at mula sa inyong baga. So nakita nyo po, no? Yan po yung sample ng bronchial tubes.
Yung nasa kaliwa po, yun po yung normal, yung nasa kanan po, yun po yung may bronchiolitis o bronchitis. Nakita niyo po, makipot na po yung daan niya dahil po dyan, nakakaroon ng maraming liquid. Yun na po yung mucus. So mapapansin po natin sa mga naninigarilyo, so hindi po sila nawawalan din ng plema. And then, meron din po sila na smoker's cap. No, at minsan nga po, hirap sa paghinga kasi barado po yung kanilang daluyang hangin na galing po sa baga at palabas ng baga. Okay? So yun po yung chronic bronchitis. No? Binabarahan niya yung bronchial tube ng ating baga. Okay? So pangalawa doon sa ating COPD, yung emphysema naman. Kinapapalooban ng pinsala o pagkasira ng air sac ng baga na tinatawag na alveoli na sumisipsip ng oxygen mula sa hangin ng inyong nilalanghap at naglalabas ng carbon dioxide kapag humihinga ka. Ang napinsala at nawasak na alveoli ay maaaring limitahan ang elasticity ng baga. May epekto rin ito kung gaano karaming oxygen na maaaring masipsip ng inyong daluyan ng dugo. So, ganun po again, nasa kaliwa, yung normal, no? Na alveoli, yung nasa kanan po, nakita nyo po, damage po, no? Parang meron siyang mga nakakapit. Yun po, yung below, kung nakikita nyo po, na maliliit. Okay, pag nasira po yung ating air sac, kasi po ang ating baga po, pag normal, inhale, exhale, bumubuka, sumasaka din po yan. No? Inhale, exhale, sasaka, bubuka, sasaka. So pag nasira po yung ating alveoli, na-damage na po, so ganyan na lang po siya, or nakaganyan na lang siya. So hindi na po normal yung pasok ng hangin sa baga po natin. Kasi po, dapat po, ang baga po natin, 70% malinis na hangin at 30% po yung maruming hangin. No? So, ang nangyari pag napasukan niya ng sigarilyo at nasira yung air sac natin sa emphysema, sakit na emphysema, so hindi na normal yan. So, gagayngan na lang yan. Hindi po tayo makakahinga ng maayos or nakaganyan. Nag-mutate na siya. Imbis na gumanon, nag-mutate, nakaganyan or nakaganyan. Stay na siyang ganyan. So, ano pong paraan para tayo makahinga? Anong paraan? So, magastos. Kailangan po nating maggamit ng oxygen. Sabi nga po ng ating Provincial Health Officer 2, Dr. Rene Bagamasbad, bakit po tayo mag-i-invest dun sa mahal? Na alam naman po natin dadating ang panahon, tayo din po yung pahihirapan at dodoble pa po yung gastos natin. No? Sa paninigarilyo po, saklaw din po niya yung ating socio-economic. Mas napagtutuunan po ng pansin ng smoker yung pagbili po ng sigarilyo kesa dun sa mga pangangailangan ng bahay. At ang gobyerno, ano din po sila, apektado din tayo sa government. Kasi po, million, I think 11 million ang ibinabayad na buwis ng tobacco company. 177 billion naman po ang binagastos ng gobyerno para po sa pagpapagamot ng mga sakit na may kinalaman sa paninigarilyo. Yan, katulad yan, sakit sa baga, lung cancer, sakit sa puso, ano po, sakit sa yung lung cancer. Ano po, ang laki po, apektado rin ang ating socio-economic. Okay? Karamihan sa mga naninigarilyo, araw-araw, o nakaranas ng mga pollutant sa trabaho ay nasa panganib na magkaroon ng COPD. Ang mga salik na maaring maging mas maliling kapitan ng COPD ay ang mga sumusunod. Ito po, exposure sa second-hand na usok ng tabako at e-cigarette. So, hindi rin pala tayo safe. Tayo man, hindi naninigarilyo, ay po pwede magkaroon ng COPD. Yan. Kasaysayan ng hika. Sorry, excuse. Di ba ako inubo? Okay. Regular na pagkakalantad sa mga panganib tulad ng
mabigat na alikabok, pollution ng hangin, or ilang particular na chemical. O kung edad, mas laganap ang COPD sa mga individual na may edad na 40 pataas or kaya ay rare genetic disorder. Okay? Next slide po. Yan. Okay. COPD, bronchitis at versus emphysema. So yun po, no? Sa bronchitis, sinapaliwanag natin kanina, a kind of COPD where the cilia or tiny hairs of the lungs are destroyed and the airways swell and narrowed. The main symptoms is frequent cough with mucus. No, sa bronchitis, patuloy na pag-ubo na may kasamang plema. And then sa emphysema naman, a kind of COPD where the alveoli or air sac are damaged, causing less oxygen flow to bloodstream. The main symptoms is shortness of breath. No, so tandaan po natin yan, sa alveoli po or sa emphysema, yung shortness ng paghinga ng tao. Yung po yung pinaka-symptoms niya. Sa bronchitis naman po, yung pag-ubo ng pasyente na may mga kasamang plema or maplema po siya. Okay? Next slide po tayo. Okay. Sintomas daw po. Ano ang CPD? Mga palandaan ng sintomas. Ang mga sintomas ng COPD o yung chronic obstructive pulmonary disease ay hindi karaniwang nagpapakita hanggang lumala ang kondisyon. So hindi pala natin basta-basta siya makikita. Ang ilang mga palatandaan ng sintomas ay kinabibilangan ng, ito po, yung mga sintomas po, kung napapansin niyo na po ito, sa mga naninigarilyo po, patuloy na pangmatagalang ubo na may plema, kawalan ng hininga o pakiramdam na laging kinakapos sa paghinga kahit na nagpapahinga. Number 3, uncharacteristic wheezing or squeaking kapag humihinga. Yung sabi po na yung parang may mga humuhuni, yung para daw pong may mga pusa sa dibdib, no? Di ba? And then, ang sikip ng dibdib, kapag humihinga. Ang mga palatandaan at sintomas na ito ay maaring umunlad ng dahan-dahan at unti-unti. Kadalasang mapagkakamalang panapanahong pagkakasakit. So para daw lang normal na pagkakasakit. Pagkakaroon tayo ng ubo, medyo bumibigat ang dibdib, napapanahon lang. Inisip natin, hindi, napapanahon lang to. Maaring itong maiugnay sa iba pang sakit. Dahil dito, maaring hindi ito masuri hanggang ito ay umuunlad. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang malaman ang katotohanan tungkol sa chronic obstructive pulmonary disease upang gawing mas madali para sa inyong manggagamot na masuri ang inyong kondisyon. So kung kanina, ayan po yung mga sintomas na minaramdaman kayo, mas maigi po talaga ay tayo po ay magpakonsulta. Nang para sa ganon, magawan na kagad ho tayo ng proper medication. Ano po? Lalo na po yung mga naninigarilyo. Okay? Sige po, next slide. Next slide po. Okay, ano ang COPD? Para ito may iwasan? Bukod sa pag-alam ng mahalagang katotohanan tungkol sa COPD, ang pagbibigay ng ang ilang partikular na pagbabago sa pamumuhay maaaring makatulong na maiwasan at pamahalaan ang COPD. Ang ilang mga halimbawa ay ang mga sumusunod. Okay, para po natin maiwasan ang COPD, ano dapat po natin gawin? Siyempre, unang-una, ang pag-iwas sa paninigarilyo o paghinto ko agad kung ikaw ay, dahil ito ay pangunahing dahilan sa panganib ng COPD. Okay, pag-iwas po at siyempre, paghinto sa paninigarilyo. Okay, letter B, pamamahala ng inyong kapaligiran. Panatilihing malinis ang inyong panloob na kalidad ng hangin. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pag-iwas sa paggamit ng mga kemikal na maaaring makaapekto sa kalidad ng hangin. Importante rin ang pag-iwas sa paggamit ng uling sa loob ng bahay at iba pa. Then, letter C, magsuot ng kinakailangang proteksyon kung kailangan mong makipag-ugnayan sa mga posibleng contaminants. No, di ba?
Okay? So, mag-face mask tayo o mag-mask tayo kung alam natin na may mga contaminants tayong maamoy doon. No? Kaya ako po meron po bang tiga-printing? No? Di ba pag tayo napasok sa printing office, doon sa mismo machine, di ba amoy na amoy natin yung pintura ng tarp. So, nalabas po ko agad ako doon. Pero yung mga tiga-ano po doon, napag-aanhon ko po na mag-mask po. No? So, nag-iiwan po ako dati doon ng KN95, binibigyan ko sila. Okay. And then, panatilihin ang isang malusog, pare-parehong gawain pang ehersisyo. And then, magkaroon regular check-up at subaybayan ang kalusugan ng inyong baga. Tulad ng anong sakit na pamamahala at pagkakalantad ng isang tao sa mga risk factor ay makakatulong na mabawasan ang panganib ng mga kondisyon na maaaring humantong sa COPD. Okay? Next slide po. Okay. So natapos po tayo doon sa COPD, no? Andun yung ating emphysema, saka yung chronic bronchitis. So dito naman po tayo pupunta sa isang sakit pa rin na nagdudulot or sakit na nakaka-contribute ang paninigarilyo. Ano po? Actually, lahat naman po ng cancer, no? Pag po tayo naninigarilyo, no, posible pong mapabilis yung ating pagkakaroon ng cancer. Nakakapagdagdag po ng risk factor yung paninigarilyo pag po tayo may cancer. Ano po? Okay? Lung cancer o cancer sa baga. Ang cancer ay abnormal na pagdami ng cells na kahit anong parte ng katawan. Kapag daw po ang cancer ay nagsimulang lumubo sa baga, ito ay tinatawag na lung cancer na. Ang lung cancer ay ang pangalawang pinakalaganap na cancer daw po sa Pilipinas, sumunod sa breast cancer. At nangungunang sanhi ng pagkamatay sa lahat ng uri ng cancer. Okay? Next slide po tayo. Saan nakukuha ang lung cancer? Ang mga sumusunod ay ang mga maaring kadahilanan or risk factor po na magkaroon ng lung cancer. Unang-una po, ang risk factor niya ay yung paninigarilyo. Okay, pagkakalantad ng ilang mga lason sa paligid, okay, yung buga ng sigarilyo at iba pa, asbestos at iba pa. Pagkaroon ng kamag-anak na may lung cancer, pollution sa hangin galing sa sasakyan, industriya, planta, at kuryente. Okay? Next. Okay? Ang maaaring sintomas ng bukol o tubig sa baga ay mga sumusunod. Matagal at walang lunas sa pag-ubo, lampas ng 8 linggo. Hirap daw po sa paghinga, pahihingal o paghinga na parang may hika. Okay. Dugo sa plema, pananakit sa dibdib, pamamalat, pananakit ng ulo o pamamaga ng muka at leeg. Okay? Next slide. Maaari rin magkaroon ng ibang karaniwang sintomas daw po ang cancer. Tulad po ng pangangayayat, walang ganang kumain, pabalik-balik na lagnat, at pagkahapo. Sige po. Anong gagawin kung may sintomas o maaring dulot ng lung cancer? Mahalagang agarang pangkonsulta sa isang doktor kung mayroon nararamdaman kahit isa sa mga nabanggit na sintomas. Maaring lumapit sa inyong family or community doctor, sa isang dalubhasa sa internal medicine, isang pulmonologist, o sa cancer specialist. Okay? So, yun po yung reference natin, Philippine Society of Medical Oncology. Okay, so matatapos na tayo. What is vaping? So, ito po yung vape na usong-usong ngayon. Sabi nga nila, hindi safe or safe gamitin kaysa sa sigarilyo, no? Yun po yung mga misconception natin. Okay? Meron tayong 3 klase ng e-cigarette, electronic nicotine delivery system, electronic na nicotine delivery system, at heated tobacco products. Sige po, next slide. Okay? So, anatomy lang naman po yan ng e-cigarette, yung first generation. Okay? Second generation, third generation, and fourth generation. So, nakita natin, mas lalong lumalaki yung kanilang mga pad. O, para makapag-refill. Refillable na po siya lahat.
And then, may mga pag-aaral po sa ibang bansa na marami po talagang, or meron pong talagang nicotine ang e-cigarette. Okay, tignan po natin dito. Okay, yan po yung strength of a pack. No? Ang amount po niya sa sigarilyo, 20 cigarettes, equivalent po niya ay 20 packs. Equivalent by nicotine. Ang Joule pad po, 0.7 milliliter pad, pag naubos natin yung pad ng Joule, katumbas po niya by nicotine volume, isang kahanang sigarilyo. Pigs pad, 1.5 milliliter pad, ganun din po, 2 kaha naman po siya. 2 milliliter cartridge na, pag naubos niyo po yung cartridge na yon, equivalent niya ay 3 kaha ng sigarilyo by nicotine volume. So, hindi po totoo na walang nicotine na ang vape. Ano po? Sige po, next slide. Ito na naman po, pinakikita dito yung e-cigarette or yung mga chemicals found sa vape or e-cigarette. Sige po, ipastro na po natin yan, Pastor. Yan, sige po. Okay, ito na po. Ano naman pong sakit na makukuha sa vape? So, andyan po ang una-una yung tinatawag nating popcorn lung. Sige po. Popcorn lung, a condition called bronchiolitis obliterans or obliterative bronchiolitis is caused when inhaled chemicals car the smallest airways with the lungs. Para daw po tayo gumaling sa popcorn lung dahil sa paggamit ng e-cigarette, kailangan po natin magkaroon ng lung transplant. Okay? Next slide. Yung EBALI naman po, e-cigarette or vaping use-associated lung injury. A serious medical condition in which a person's lungs become damaged from substance contained in e-cigarette and vaping products. So, hindi po totoo na safe ang e-cigarette at mas magandang gamitin sa pag-quit sa sigarilyo. Mas the best way para tayo makahinto ay pumunta tayo sa smoking cessation clinic. Meron po tayong malapit dito sa ating Laguna Medical Center kay Dr. Cathy Quintero sa Provincial Health Office. Ano po? Pwede po kayo magpakonsulta. Okay? So, next slide. Okay, meron pa rin growing evidence that use of ENDS or ENDS causes harm, toxicologic analysis, and then sa animal and human cells line studies, evidence in humans, case reports, popcorn lung, okay, acclarated COPD, seizures, population epidemiology data, EBALI. No? Lumalaki. Marami na pong ebidensya na lubha pong hindi safe or mapanganib pa rin po din ang paggamit ng e-cigarette. Okay? Sige po, next slide. Okay, matatapos na tayo. 3 slide na lang. Within 20 minutes or quitting smoking, pinakikita lang po namin na kung gusto nyo makahinto, ito po yung mga health benefits na makakuha nyo po sa paghinto sa sigarilyo. 20 minutes, your heart rate drops. 12 hours, carbon monoxide level in your blood drops into normal. No? 2 weeks to 3 weeks, yung heart attack nyo po, risk begins to drop. No, so yung pinakikita niyan. No? Yung magandang benepisyo once na tayo huminto sa paninigarilyo. Pero hindi po pag tayo huminto, gaganda ang baga natin kagad. Hindi po, may proseso po pa rin yan. Ano po? So, pag tayo matagal na hindi nagarilyo, mas gaganda pa po yung ating baga at puso. Okay? Next slide. Okay? Para naman po doon sa mga kapwa natin kawani na gustong huminto na muna sa sarili nila, pwede nilang pag-aralan po itong 4Ds. Delay strong urges that lasts about a minute, so just wait it up. Kung tayo nagka-crave sa paninigarilyo, i-delay muna natin. Actually, ito po yung nangyari sa atin. Kaya marami po sa tiga-PGL ang nakahinto. Kasi po, because of Executive Order number 42, nade-delay. Hindi sila basta makapanigarilyo sa loob, lumalabas. Paano po kung umuulan, mainit? Hindi sila makalabas. So, ang nangyayari, dumadating po ang panahon, ang buwan, ay, hindi na pala kami, hindi ko na hinahanap ang sigarilyo. Okay na pala. So yun, nade-delay. Deep breaths to relieve the urge and fill your lungs with oxygen. So di ba, meron tayong mga breathing exercise, no? Yun na lang po ang gawin natin kaysa tayo manigarilyo. At least, mapalitan po ng magandang hangin yung baga natin. Drink lots of water. Inom po tayo ng maraming tubig kaysa sa kape at alak. Na alam po natin na kaulam ng paninigarilyo, ang huli, do something else to take your mind off to urge to smoke. So, maging abala na lang po tayo. No? Stay tayo sa office.
magtrabaho, mag-computer, mag-cellphone, at least nalilibang po yung isip natin. Hindi tayo nagkikrave sa paninigarilyo. Okay? Sige po, ayan. So, thank you for your attention. So, mamaya lang po yung question ko. May question po. Ano po? Meron po kasi isa pang magle-lecture. Nandito na po si Doktora. So, mamaya na po kung may mga question po kayo. Ano po? So, again, maraming salamat po sa inyong pakikinig at mabuhay po kayong lahat. Yan. Thank you, Kuya Sherwin, ng Tobacco Prevention and Control Program Coordinator. Marami po ba kayo natutunan? Kaya pa po ba ng tenga na makinig? Okay, hep, hep! Ayan. So ngayon, mapalad po tayo kasi pumayag po ang ating resource speaker. Isa siya sa pinakamagaling na doktor dito sa Laguna. Then, para po sa background ng ating speaker, napakahaba. Oh. Okay. Again, good morning, ladies and gentlemen, esteemed guests, and fellow lung health enthusiasts. Akin po ang karangalan para ipakilala our distinguished speaker for today, Lung Month celebration. Our speaker for today is a renowned expert in the field of internal medicine with an impressive educational journey and trailblazing career. Our speaker earned her Doctor of Medicine degree from San Beda College, College of Medicine. Bago po yan, nag-graduate po siya sa University of the Philippines ng Bachelor of Science in Biology, major in Microbiology, at nursing sa Our Lady of Fatima. Napakasipag mag-aral ni Doktora talaga. Her thirst of knowledge led her to pursue postgraduate studies at Manila Doctor Hospital, residency training in internal medicine at Cardinal Santos Medical Center, and Master in Management in Hospital Administration at Philippine Christian University. During the time of her study, our speaker received many awards and consistent honor student. Awarded as Outstanding Clerk in Internal Medicine, April 2015 at San Beda College. First place in Intern Annual Research Symposium, Manila, Doctor Hospital. Sabi niya, wag na, Dedra, para malaman po ng lahat. And second place in Pharmacology Research Paper, San Beda College. Ang hirap po ng pharma, promise. She is currently working at the OH Treatment Rehabilitation Center, Bikutan, as part-time medical specialist 1, Pascor Community Health Clinic, Victoria, Laguna, as internal medicine consultant, Laguna Holy Family Hospital as internal medicine consultant, Family Diagnostic, Barangay Binyan, Pagsanghan as internal medicine consultant, Paita General Hospital as internal medicine consultant, Laguna Doctor Hospital as internal medicine consultant. Nakasama rin po natin siya sa paglilingkuran sa mamamayan last August 2021 to February 2023 as Medical Officer 3 sa Laguna Provincial Hospital, General Kelyes Memorial District Hospital. At nagturo din sa Metropolitan Medicine, Philippine Medical Association, Santa Cruz Laguna Medical Society, and also a diplomate of Philippine College of Physicians. Napakahusay at napakasipag nating kababayan from Pagsanghan, Laguna. Her contribution in health improvement is evident in her tireless commitment to patient care and her active involvement in medical education. Without further ado, please join me in welcome our resource speaker, Dr. Mary Grace B. San Pedro. Palakpakan po natin. Thank you, Ma'am Glyza, for that very comprehensive introduction. So, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Dr. Grace. So, Dr. Grace na lang po ang itawag niyo sa akin. Ako po ay naatasan upang ibahagi ko sa inyo ang aking kaalaman tungkol sa tuberculosis. So, ngayon, sino sa inyo dito ang nagkaroon na ng tuberculosis?
Taas ang kamay. Bibigyan ko ng 10,000. 10,000 palakpak. 10,000 palakpak. Sino dito sa mga katabi nyo ang nagkaroon na ng TB? Oh, may nakita ako dyan sabi, Doktora, sabi mo na kay Doktora, nagka-TB ka. Oh, sige. So anyway, dito sa ating bansa, napaka-endemic ng tuberculosis. So, importante na meron din tayong kahit papanong kaalaman tungkol dito. So una, dahil tayo ako'y naatasan na TB in the workplace daw ang aking i-discuss. So ngayon, ano ba ang epekto ng pagkakaroon ng TB sa trabaho? Unang-una, nababawasan ang kapasidad na suportahan ang sarili at kanilang pamilya. Tama po, pag tayo ay nagka-TB, uma-absent tayo, di ba? Inuubo ng 2 linggo, tapos hindi nakakapasok. So, syempre, bawas ang leave, sick leave, tapos bawas din ng, paid yun, di ba? Paid yung leave. So, paglikha ng pagliman sa lugar ng trabaho, nababawasan ang pagiging produktibo at pagtaas ng direkta at hindi direktang mga gastos tulad ng pangangalagang medikal at pangangalap ng empleyado. Siyempre, pag may absent, sasabihin ng isa, "Uy, ikaw munang reliever ko, hindi ako makakapasok." Siyempre, 2 linggo kang di papasok, di ba? Ang saya. Pahinga ka? Hindi, joke lang po. So anyway, siyempre, pag tayo'y naka-absent, tayo ay siyempre maraming apektado ang ating trabaho at ang ating kabuhayan. Next slide po. So itong slide na to, nakuha ko to sa LifeMed 2007. Meron silang polisiya o workplace tuberculosis policy regarding prevention, early detection, management, and return to work policy. So ito ang mga pag-uusapan natin. Importante, paano natin maiiwasan ang pagkakaroon ng tuberculosis? Paano natin madedetect? Ano ba ang dapat nating makita sa pasyenteng may tuberculosis? At paano ito magagamot? At ano ang number 1, dahil workplace ang pinag-uusapan, kailan tayo babalik sa ating mga trabaho kung tayo ay nagka-tuberculosis? So, unang-una, ano ba ang tuberculosis? So, ang tuberculosis, ito ay dulot ng mikrobyong Mycobacterium tuberculosis o TB bacilli. Pinakamadalas, naaapektuhan ang baga. Pero minsan, hindi lang baga ang apektado. Most common lang po yung baga. Pwedeng maapektuhan ng kulane, TB ng tiyan, TB sa pantog, TB ng buto, TB sa brain. Pero most common, kadalasan ay sa baga. Ito ay nakakahawa at ang pinaka-importante, ito ay nagagamot at naaagapan. So paano bang nakakahawa ang TB? So kapag ang isang tao ay nakalanghap ng mikrobyo galing sa isang taong may TB na umuubo, bumabahing o dumudura. So paano natin malalaman ang pasyenteng may tuberculosis? So una, malalaman natin yon sa pamamagitan ng simptomas. Number 1. Number 2, sa chest x-ray. Di ba ho, tayo na annual physical exam. O kaya may mga naka-maintenance na dyan. May mga check-up na dyan. So nagpapa-chest x-ray din sila. Pangatlo ay gamit ang bacteriological testing, gamit ang TB Gene Expert. Ang TB Gene Expert, available sa ating mga health center, readily available at libre din po yan na nakukuha. So unang-una, halimbawa yung katrabaho mo, napansin mo, inuubo, ano ba ang dapat mong tanong sa kanya? Halimbawa, nagkausap kayo, sabihin niya, kumpare, inuubo ako eh. So tatanong mo, gaano katagal na ba yung ubo niya? 2 linggo na ba? 2 linggo na ba o mahigit? Doon na tayo
mag-iisip, naku, baka TB yan So, ubo. So, ito ang mga tatandaan ninyo na 2 weeks and beyond, 2 linggo o mahigit, na merong kahit isa sa mga sintomas nito na ubo, pagpapapawis, pagbaba ng timbang, pagkakaroon ng di mapaliwanag na lagnat. Halimbawa, ubo na walang plema, ubo na dry cough, ubo na parang ganon-ganon lang. Ubo na parang may bahid na dugo. O kaya pagpapawis, sabihin mo, parang, pinagpapawisan ako kahit naka-aircon. Di ba? May ganun ba kayo minsan? Lamig-lamig na, pinagpapawisan ako. Pagbaba ng timbang, halimbawa, yung kasamahan mo, uy, ang lakas mong kumain, pero di ka tumataba. O di ba? Ibig sabihin, effective ang pagdadayet niya. Pero hindi natin alam, may TB na pala siya, no? So, kailangan 2 linggo. Paano ba masabing pagbaba ng timbang? Halimbawa ay 6 unintentional weight loss. Ibig sabihin nun, hindi ka talaga nagda-diet. Kain ka ng kain, pero hindi tumataba. More than usually 10% of weight loss within 6 months, doon natin masasabi na merong unintentional weight loss o hindi ka talaga nagbawas ng timbang. Pagkakaroon ng di mapaliwanag na lagnat. Halimbawa, naku, doktora, parang nilalagnat ako, parang mainit. Mainit yung pakiramdam ko. Pero ang temperature ko ay 37. 37 ay, sabi ko, ma'am, hindi po ang lagnat ng 37. Yun po ay normal lang. Ang lagnat mo ay 37.8 pataas. Ang normal ay 36.5 hanggang 37.5. Kapag 37.6 to 37.7, sinat-sinat lang, pwedeng low-grade fever. So, pwede pa rin nating masabi na, baka TB. So, yun yung mga simptomas. Again, 4 lang ho yun. Ubo, pagpapawis, pagbaba ng timbang, at pagkakaroon ng di mapaliwanag na lagnat. Alin man isa dyan, kahit isa lang po dyan, kahit lumabas ay pagbaba ng timbang, mag-iisip na tayo, baka TB, kailangan nating ipa-examine. So, ngayon, pag-usapan natin yung ibang mga risk factors kung bakit nagkaka-tuberculosis. So, kung halimbawa, kapag meron isa sa mga to, ay posibleng tamaan po kayo ng tuberculosis. Halimbawa, nagkaroon ka ng exposure sa pasyenteng may TB. Halimbawa ay, doktora, yung asawa ko may TB. Ako ba'y mahahawa? So, malaki ang posibilidad na magkaroon din ng tuberculosis. So, halimbawa, nagkaroon kayo ng tuberculosis. Pwede po rin kayong magka-tuberculosis. Pwedeng ma-reactivate ang TB bacteria sa ating baga. Ang mga pasyenteng may sakit na HIV, sila po ay dahil mababa ang kanilang resistensya, malaki ang posibilidad na sila ay magkaroon ng tuberculosis. Ang mga pasyenteng senior, 60 years old, sino dito ang 60 na? 60, 60. Bibigyan ko ng 5,000. 5,000 na palakpak. 60 years old pataas. Yan. Mataas ang tsansa na magkaroon ng tuberculosis. So, very good si ma'am kasi nakamask siya, no? Nakamask. Alam niyo ako pag nagmo-mall, tuwang-tuwa ako sa mga senior na nakamask. Meron doon tropa-tropa sila mga babae, nakamask sila. Tuwang-tuwa ako kasi pag nag-check up ako, sinasabi ko, mag-mask po kayo, magkano lang yan, 5 piso. O ganito, sa Shopee, 39 pesos isang box, mga ganun. So, kasi prevention nga ito para hindi mahawa sa tuberculosis. Diabetic,
So, pag diabetic, number 1, mahina ang immune system nila, lalo na pag hindi kontrolado ang diabetes. Naninigarilyo, sa mga naninigarilyo, sasabihin ng pasyente ko, Dok, hindi na po ako naninigarilyo, 10 taon na. 20 years na po ako hindi naninigarilyo, pero tinamaan pa rin po ako ng TB. Dahil yung nicotine na yun, nung ikay bata-bata pa, doon ay nanuot doon sa daanan ng iyong hangin. Kaya, paunti-unting nasisira ang immune system ng iyong baga. Healthcare workers, syempre, automatic exposed tayo sa mga may sakit na TB, di ba? Hindi natin alam nung kausap natin, may TB na, paano kung mahina ang ating resistensya? So, dapat palakasin natin ang ating resistensya. Indigent, sila yung mga naninirahan sa crowded places. So, malaki ang posibilidad na sila ay tamaan ng tuberculosis. Immunosuppressive conditions, sila yung may mga autoimmune, cancer patients, sila rin yung mga substance abuse disorders, sila rin yung nagki-chemotherapy, yung mga nagda-dialysis, sila yung mahihina ang resistensya. So sila, ang malaki ang posibilidad na tamaan ng tuberculosis. So isa pang screening test ay gamit ang chest x-ray. So sa chest x-ray, di ba, yearly ginagawa ito kung kayo ay mag-a-apply ng trabaho, pinapa-x-ray po para makita rin ang case finding kung may tuberculosis. So sa workplace, syempre sa ating trabaho, halos 8 oras tayo nandito, magkakasama tayo. So malaki ang posibilidad na magkaroon ng transmission ng tuberculosis. So ito ay kasama sa screening, yung chest x-ray. Halimbawa, yung asawa mo o kaya yung anak mo nagka-TB. Doktora, gusto ko ring mapacheck ang baga ko. Ano bang gagawin ko? Wala naman akong plema. Wala naman akong simptomas. Ang ire-request po natin, ma'am, ay chest x-ray. Halimbawa, ang mga anak mo nag-uubo. Tapos binigyan ng pedya ng gamot ng TB. Gusto mong ma-screen tuloy kayong mga magkakasama sa bahay. Chest x-ray po ang gagawin natin para malaman kung kayo ay natamaan ng tuberculosis. So ngayon, yung bacteriological testing, TB Gene Expert, kung may simptomas, pwede na rin dumiretso ng TB Gene Expert. Yun ay available sa health center. So yun naman ay libre. So kahit sino pwedeng tamaan ng tuberculosis. So ano-ano ang dapat malaman tungkol sa TB? So hindi totoong mga payat lamang ang nagkaka-TB. So isa pa, hindi rin ito namamana. Yan, hindi totoong mga payat lamang ang nagkaka-TB. Hindi ito namamana. Halimbawa, may pasyente rin ako sabi, Doktora, namana ko to kasi sa tatay ko eh. Nagka-TB siya, nagka-TB din ako. Hindi po yun. Dahil marahil humina ang iyong resistensya o kaya ikaw ay may risk factors o may mga sakit ka na iba na nagdulot ng paghina ng resistensya. So pangatlo, hindi ito nakukuha sa pagkatuyo ng pawis sa likod. So may mga sabi-sabi na, naku, naglaro yung anak ko tapos pinagpawisan, nagka-TB na. So hindi rin po yun dahil doon. Hindi ito nakukuha sa cubiertos o baso na naginamit ng taong may TB. So common question din to, Doktora, yung asawa ko may TB, ihiwalay ko yung mga plato, bilan ko siya ng disposable, bibilan ko siya ng plato na plastic. Doon siya sa iba yung pagkain sa pagkain namin. Kawawa naman, hindi naman po yun na nahahawa gamit yun. So lastly, hindi ito nakukuha sa pakikipaghalikan at pakikipagtalik. So paano maiiwasan ang pagkalat ng TB? So siguraduhin maayos
ang bentilasyon ng bahay, panatilihing malinis ang kapaligiran, kumain ng masusustansyang pagkain, at sa mga sanggol, mas mabuting may bakuna ng BCG. Sa BCG, napoproteksyonan sila laban sa Mycobacterium. So paano maiwasan ang pagkalat ng TB? Susundin ng ubo-kabularyo. Ubo-kabularyo, o ba yan, nabubulol na ako. Ayan. So, ano ang ubo-kabularyo? So, ang ubo-kabularyo ay umubo, na acronym. Letter U, umubo at bumahing gamit ang panyo at tissue. Magtakip ng ilong at bibig pag may umubo o bumahing malapit sa iyo. Ugaliing nasa tamang lugar at paraan ng pagdura. Bigyang halaga ang paghuhugas ng kamay at okay lang na gamitin ang manggas o loob ng damit kung walang panyo o tissue. So sana i-practice natin to yung ganitong kaugalian na tayo gagamit ng panyo. Kung walang panyo, gamitin ang loob ng damit at maghugas ng kamay para maiwasan ang pagkalat ng mikrobyo. Siyempre, kailangan ipagamot ang taong may TB, pwede sa health center or sa inyong mga private doctor. So saan at paano malalaman kung ang tao ay may TB? So una-una, yun nga, mga sintomas sa mga sputum exam o bacterial. Magpasuri sa pamamagitan din po ng chest x-ray. So ayan, ito ang example ng pasyenteng may TB, x-ray ng pasyenteng may TB. Next slide po, ayan. So itong puting-puting to, yan. Ito po ang x-ray ng may pasyenteng may tuberculosis, yung puti na to. Ito naman ho, ayan, kita nyo, ito po yung active TB. So yan po ang lumalabas minsan sa x-ray nila. Minsan spot lang sa x-ray na puti. Minsan malaki ang posibilidad na may tuberculosis. So nakita nyo yung body build nito, payat na payat. Sa buto pa lang makita na, no? Yan. So paano ginagamot ang TB? So, directly observed treatment, short course. So, usually 6 months. Kung bagong na-diagnose, kung bago ka lang po na na-diagnose na may tuberculosis, 6 na buwan na gamutan. So, may video lang po na ipi-play. Once upon a time, may dalawang tatay na may TB. Yung isa, sinubukan kung ano-ano. Kaya lumala, nahiya, nagtago. Yung isa naman, nag-dots. 6 na buwang gamutan, tutok sa pag-inom araw-araw at healthy lifestyle pinairal. Kaya pag nag-dots, TB ay nagagamot! Ayan, napansin nyo yung dalawang pasyente. Yung isa, relate ba kayo? Ako relate na relate. Yung isa, kung ano-anong pinahid, kung ano-anong pinakulo, tapos ininom. Bago pumunta sa akin, parang, doktora, naglaga po ako ng dahon ng abukado, dahon ng sambong, dahon ng kung ano-ano. Tapos, tsaka pupunta sa akin. Makita na yung x-ray, pangit na. Yung isa naman, naggamutan ng TB, ang ganda ng katawan. Totoo yun. Pag naggamutan ng TB, nag-glow up, tumataba, gumaganda ang skin, tapos talagang lumulusog sila. So ano ang posibleng reaksyon sa gamot na TB? Sino na dito naggamutan ng TB? Bibigyan ko ng... walang aamin. So, ang naggamutan ng TB, may reaction, may common. Ang common reaction ay
nagkakaroon ng yung ihi nila sobrang orange o kaya yung luha nila, iiyak sila kulay orange yung luha nila. Minsan, napansin nila yung damit nila nagkukulay yellow o yung dumi nila masyadong ma-orange. Normal reaction lang po yun. Hindi naman po yun dahilan upang itigil ang gamutan sa TB. Yung iba naman, nakakaramdam ng may tumutusok-tusok sa kamay. Sino dito ang nakakatusok-tusok na ng kamay? Mga senior? Yung mga parang may karayom sa kamay at paa. So kulang po kayo sa vitamin B complex. Common side effect po ng pasyenteng nagagamutan ng TB na may tumutusok-tusok kaya laging may vitamin B complex sa gamutan ng TB. Ang iba naman, naggamutan ng TB, sumasakit ang rayuma. Yun pala ay may gout. So, common side effect din po. Ang pasyenteng may gout, hindi makalakad, sakit ang tuhod ko. Sakit ng paa ko, hindi makalakad. So, minsan, tumataas ang uric acid. So, common side effect din po yan. Pero hindi yun dahilan upang itigil ang gamutan ng TB. So ano ang mangyayari kapag tinigil ang pag-inom ng gamot? Siyempre, hindi gagaling, patuloy na nakakahawa, magkakaroon ng resistensya ang mikrobyo laban sa gamot at nakamamatay. So siyempre, sa Pilipinas, alam nyo ba, ang Pilipinas ay pang-apat sa buong mundo na may pinakamaraming kaso ng tuberculosis. Sa kada 100,000 Pilipino, mayroong 650 na tao ang mayroong tuberculosis. So kumbaga, may 70 na Pilipino ang namamatay sa tuberculosis araw-araw. So maganda ay maiwasan natin ang paglaganap ng tuberculosis. Halimbawa, kayo ay naggamutan na ng TB. Tapos, nakaliban kayo ng gamot. Halimbawa, doktora, naoperahan ako, hindi ako nakainom ng gamot, mga 3 araw. Mga 5 araw, hindi ako nakainom ng gamot. Okay lang ho. Ipagpapatuloy pa rin natin ang gamutan. Walang problema. Pero pag nakaliban kayo ng more than 1 month, pero hindi lalagpas ng 2 months, kailangan ay bumalik sa health center para ipacheck ang inyong plema o yung dura. Halimbawa, doktora, wala akong mailabas na dura. Wala talaga eh. Lumabas na nga yung baga ko, wala pa din. So, may procedure naman doon na gagawin. Ituturo sa health center, kumbaga mininebulize, tapos ipapaubuhin sa umaga. Pag walang-wala talaga, usually, clinical diagnosis. Ibig sabihin, ang mga doktor, judgment ng doktor, kung magagamutan na tayo ng TB. Marami akong pasyente na walang plema na nailalabas. So, naggagamutan pa rin kami ng TB para mas maganda yung clinical outcome nila. And after 6 months naman nila ng gamutan, gumaganda naman talaga. Nawawala ang ubo, mas tumataba sila. Tapos, mas nagiging masigla sila. So, ano-ano ang dapat tandaan tungkol sa TB? So, ito ay nakakahawa, nagagamot, at hindi dapat ikahiya. Malaki ang matutulong ng komunidad sa pagsugpo ng TB. So, syempre, ang ating role o ating kailangang ibigyang kaalaman ng ating komunidad tungkol sa tuberculosis. Kumbinsihin natin ang mga taong may sintomas ng TB na kumonsulta o magpa-check up para para sa ikababawas at ikagagaling ng ating pasyente. So, syempre, tayo ay mga treatment partner ng ating mga pasyente. So, healthcare workers, tayong lahat ay treatment partner. Syempre, kailangan supportahan natin ang mga pasyente o mga kakilala natin na may tuberculosis. So ito ang importante, when to return or return to work policy. So kapag ang pasyente, kailan ba masasabing hindi na nakakahawa ang TB? Ang pasyente kapag na-diagnose gamit ang plema,
halimbawa, nakita sa TB Gene Expert na positive, ang return to work policy natin ay at least 14 days ng gamutan ng TB, tsaka ka lang makiklear at fit to work. Kapag naman ang doktor ang nagsabit walang resulta ng TB Gene Expert at sa x-ray lang nakita ang resulta ng TB, 5 days na gamutan bago kayo ma-fit to work. So yun yung leave na ibibigay sa inyo. So, depende sa resulta ng laboratory at depende sa call ng inyong doktor. So ayan. Diyan po nagtatapos ang aking lecture. So kung may mga katanungan kayo tungkol sa TB, so pwede ako magtanong ngayon. Ay sige ma'am. Good morning, Doktora. Bale, nurse ako sa LMC. So, tatanong ako ng clarification. So, kasi madaling i-refer sa health center kapag clinically diagnosed para ma-gene expert sa health center. So, yung question ko, Doktora, how if yung mga inpatient natin, so, nagtatagal sila sa ward. So, usually, mga 2 weeks cap na. Pero ano pa rin sila kasi meron mga ibang complications arises. So, clinically diagnosed, walang plema. Now, just in case, so, our patients are indigent. So, walang gamot pambili, gano'n. So, okay lang ba na i-refer ko na siya sa health center? Kasi meron siyang sintomas at clinically diagnosed. But meron kasi ako nag-aari sa problem sometimes sa health center eh. Wala daw gene expert. So, ayaw nilang i-cater. Eh, paano kung mapapalabas? Eh, inpatient pa nga. Eh, kulang sa ganito. So, okay lang na padala ko pa rin. Talagang walang maipapalabas na yung problema. Thank you ma'am sa tanong po. So marami pong pasyenteng ganyan na wala talagang pera sa TB Gene Expert tapos sa health center, hindi available. Tama po ba? Hindi, Doktora. Ang tanong kasi kung okay lang na pasahan ko na kagad ng referral kasi para maka-cater ng gamot. Kasi clinically diagnosed na siya. So sometimes, Doktora, kapag halimbawa sa referral ko, hindi nakatenga pa sa chart, no? Wala pa siyang gamot. Ang ginagawa sometimes ng aming med, binibigyan ng HRCE. So, para makakuha siya ng gamot for procurement of medication, is it okay to i-gadol ko na sa health center? Kasi minsan hinahanapan, Madam Gene expert ba to? Kasi kung rifampicin resistance or not. So, sometimes they will ask that question. So, nakatenga yung referral ko. So, kinukuha ko na sa PHO para maka-survive si patient. So, paano yun, Doktora? So, pag ganun po, pwede naman po na bigyan natin ng request ng TB Gene Expert, tapos dadaling sa RHU. Ngayon po, depende sa RHU kung sa doctor nila doon, kung halimbawa, i-honor nila yung TB Gene Expert. Kapag sa guideline kasi ma'am, kapag may symptoms, advice na mag-TB Gene Expert. Ngayon, clinically diagnosed, depende sa judgment ng doctor sa RHU, kung ititreat niya as clinically diagnosed, tapos bibigyan pa rin ng gamutan kahit TB Gene negative. So, may mga ganong instances. Pero may na-encounter naman akong patients na TB Gene negative, walang na-detect na TB bacteria, pero naggagamutan pa din for clinically diagnosed. So, mas better na maggamutan kaysa hindi tayo maggamutan. Gawa ng clinically, meron talaga tayong guideline for tuberculosis. So, Doktora, probably, kapag halimbawa nag-start na kami ng gamutan, that's the only time na para for procurement of medication. Pero pag wala pa siyang for procurement of medication, so itenga ko muna, wait for the gene expert. But we have TrueNat in LMC naman. So, they are the same. TrueNat lang naman yung tawag. So, kasi we have a machine. So, antayin na lang yung TrueNat before going to a health center, just in case. Pwede naman po. Opo. Thank you, Doktora. Okay na po. Question? Para habang nandito si Doktora. Oo nga. Baka may tanong kayo. Free consultation. Ay, ayun po si Ma'am. Good
Morning po, Doktora. May question lang po ako about dun po sa... I had a common friend na hindi po siya natuloy pag-abroad dahil sabi daw po, may peklat ang kanyang baga. Sa history po ng kanyang mga nakaraang sakit, nung maliit po siya, nakapag-take po siya nung... Bali, childhood po yun, nag-inom po siya nung gamot. Then, nung nag-teenage siya, kung ilang beses po bang cycle sa buhay ng isang tao na maraming beses na siyang nagkaroon ng tuberculosis, nagkakaroon po talaga ng peklat. Pero ngayon naman, healthy siya. Hindi po siya makapag-abroad dahil sa x-ray daw niya po ay may peklat. Ano lang po, rumor lang po dun din sa iba. So, ang tanong ay hindi siya makapag-abroad dahil sa peklat. Pero healthy naman Healthy daw po naman siya siya. today Okay. or nitong Oo recent. po. So, sa tuberculosis, minsan nagkakaroon ng peklat, minsan hindi nagkakaroon ng peklat. So, may mga patients akong na-encounter na nag-clear yung chest x-ray after 6 months ng gamutan. Clear talaga. Wala nang bakas ng nakaraan ng TB. Pero yung iba, hindi pinalad, nagkakaroon talaga ng peklat. Ang tawag doon bronchiectasis. So, minsan nagiging permanent. Depende kung saang country siya mag-abroad kasi may mga requirements. May iba naman hindi strict. So, kung strict yung bansa, for example, nagpapa-chest CT scan, tapos i-clear ng pulmonologist. Yung iba namang bansa, hindi kailangan ng ganon, hindi strict. Makita lang nila na negative for TB, makaka-abroad. So, minsan healthy pa rin talaga. Pero when it comes yung sa peklat, prone na siya na magkaroon ng pneumonia kasi may peklat, hindi na nakaka-expand ng maganda yung baga. Kasi katulad nung, alam niyo yung plastic balloon, naglaro ba kayo nun dati? Di ba pag pinalobo mo, tapos pag parang pinagdikit-dikit mo, hindi na siya nag-expand. Parang ganun sa baga. Pag nagka-peklat, hindi na maganda yung pag-expand. So parang prone na magka-ubo, konting sipon, ubo na agad, posible po yun. So, pero, hindi lahat ng pasyente ganon. Yung iba, nag-clear yung x-ray. So, may mga na-encounter akong patients na after namin maggamutan, ang ganda, normal lang x-ray. So, tuwan-tuwa naman sila. So, ayun. Bali, yung pong based on experience po namin, may ganyan kami mga pasyente, pero isinicertify lang po namin na naggamutan na po siya. Ninaano naman po ng embassy. Oo, tama po. Basta ang importante, Certified. merong certification. So, yun. Depende rin sa country kung saan sila mag-work po eh. Okay, sige. May mga questions pa po? Question? Okay na? Clear po? Okay. Thank you po, Doktora. Palakpakan po natin si Doktora Mary Grace San Pedro. Napaka klaro ng kanyang pinaliwanag about tuberculosis. Tayong mga PGL employee, sana maging aware po tayo. No? Healthy lifestyle, tamang pagkain po, kesa milk tea ng milk tea, Lemon House. Bumili po kayo. Ayan. So let's acknowledge the presence, the representative of Gobernadora Ruth Mariano Hernandez. Let's welcome Attorney Simonette Lim. Ayun. Magandang umaga, tanghali na ba? Ayan. Of course, I'd like to acknowledge our Laguna Provincial Chest Center, Dr. Mary Grace San Pedro, ayan, to all our kung meron pa mga medical doctors here, our nurses. I understand PGL employees, dear, all are from PHO, hindi naman. Iba-ibang office din. So, itong long month celebration, of course, this is isang pagkilala din natin sa efforts ng Kapitolyo on how to maintain a healthy workplace. And I think what's important also is yung maging aware tayo, especially an important medical issue is yung TB nga, what are the symptoms,
And ang mahalaga doon kasi kung paano iiwasan or paano magagamot. Yan. So I'm sure madami na kayong natutunan sa ilang oras na naandito kayo. But on the part of the Office of Kong Ruth, nagpapasalamat kami for being always invited and to have an opportunity also to meet with the andito wala si Ate Ay, to meet with all of you. And of course, alam naman po natin, we would also like to share I'm sure alam na po ninyo ang advocacies and programs of Kong Ruth when it comes to health and nutrition. Kasi marami po dyan ay kapartner ang Kapitolyo. Dahil close ang Kongko at ang Gov ninyo. And ayan, of course, Kong Ruth and Gov Ramil, madami tayong partnerships. We have the Laguna Regional Hospital. And we would like to share na kakapasa lang ng third reading in the Senate nitong August lamang. So we are very much looking forward na maipasa na yan sa batas bago magtapos ang taong ito. We have an initial funding. Nag-groundbreaking ceremony tayo last May. So we're really hoping na magkaroon ng bagong pondo para masimulan na natin yung diagnostics and other ambulatory services sa Laguna Regional Hospital na ito. This is going to be the apex, one of the apex and end referral hospital here in Laguna, and then in an apex hospital within the southern Luzon regions. And then of course we have I hope merong nakaka-avail dito sa atin yung ating Laguna Women Health and Wellness Center. So habang pinapatayo, funded po yan ni Kong, habang pinapatayo natin yung struktura ay naka-house ang ating mga equipment sa PPL Bae. Ayan, Bae District Hospital. Kung mammogram, ultrasound, ayan, pwede po tayong magpa-schedule sa office ni Kong. Libre naman yan, may funds tayo dyan. So, that's one of Kong's advocacy is yung maiwasan yung prevention of breast cancer, one of the most fatal disease for women. So, hindi ko na po kakahabaan on behalf of Kong Ruth Mariano Hernandez. Of course, ako po ang kanyang Chief of Staff, Attorney Monette Lim. We would like to congratulate PGL and all our participants. I'm sure this is very important to us. Maraming salamat sa imbitasyon and sana po ay mas marami pa tayong matutunan at mas marami pa tayong partnership. I'm sure mas marami pa tayong partnership na magagawa. Thank you, salamat po. Right. Thank you, Attorney Simonette Lim. For awarding ng certification, Ma'am Apple, Ate Sel. For the awarding of certificates, we'd like to again invite Attorney Simonette Lim, Ma'am Glyza Lee Lopez, and Ma'am Maricel Rebenque. And of course, Mr. Sherwin. So let me cite the citation. This certificate of appreciation is awarded to Mr. Sherwin Mark Anthony Dizon for sharing his invaluable knowledge as guest speaker during the Longmont celebration held on August 28, 2024, issued this 28th day of August 2024 in Santa Cruz, Laguna. Signed by Attorney Dulce H. Rebanal, Provincial Administrator, and Governor Ramil L. Hernandez, Province of Laguna. Thank you very much po, Sir Sherwin. Palakpakan naman po natin si Kuya She. Thank you very much, Kuya She, sa iyong napaka-comprehensive na lecture. And now, we would like to invite here on stage, Dr. Mary Grace San Pedro. Let me read the citation. This certificate of appreciation is hereby awarded to Dr. Mary Grace San Pedro for sharing her invaluable knowledge as guest speaker during the Longmont celebration held on August 28, 2024, issued this 28th day of August 2024 in Santa Cruz, Laguna. Signed by Attorney Dulce H. Rebanal, Provincial Administrator, and Governor Ramil L. Hernandez,
Governor of Laguna. Maraming salamat po, Dr. San Pedro. Let's give her a round of applause. And now, there's more. Upo lang po kayo kasi may mga ibibigay po kami para sa mga participant. Food, tsaka libreng payong ni Gob and... Ano ba to? Mass and vitamins. Yan po. So, meron din po kaming others, sir. Thank you po sa pagpunta. Thank you. Hindi to magiging successful kung hindi dahil po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Sana may natutunan po. At dun sa natutunan, ikalat po natin, maging marites muna tayo sa kaalaman tungkol sa tuberculosis. Okay? Mayroon din po kami doon, leprosy. Kung may mga skin problem kayo na pwedeng tingnan po yung mga minor. Meron din po kaming cream. May mga anak, may vitamins na syrup. Sa STD, HIV po. Yung mga gustong magpa-counseling, i-check yung kanilang status. Lahat po yan ay for free. So, from Laguna Provincial Chester, behalf of Dr. Sara salamat. Nasa seminar po siya ngayon at busy. Maraming salamat po. God bless us all. Hello po. Manatili na lang po munang nakaupo.